na maka-impeach si Inday Sara, pwede rin mag-resign si Inday Sara as Vice President para pwede siyang tumakbo sa 2028. Okay? Marami naman na paraan. Pero this is more than Inday Sara. Sa akin, yung paghihirap ninyo. Yung ginagawa ng Bangag administration everyday. Yung pagnanakaw nila. Imagine nyo, 573 million ang kinasasangkutan ni Jinggoy. 75 million na hindi naman galing sa pera ng bayan, yung dinonate kay Marcoleta, gusto nila tatanggalin. Pero ang expose ni Zaldico, na sinasabing na siya ay nag-deliver sila and the 18 brave Marines na nag-deliver sa Malacanang, sa Ilocos, kay Sandrang putang inang hayop na yan. Hello! Hi mga palangga! So, andito na naman tayo para muling mag-ulat sa inyo sa mga kaganapan sa ating bayan. Napakalungkot every second, di ba? Sa buhay ninyo dyan sa Pilipinas ay napakalungkot dahil hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang bangag na administrasyon. J3s, thank you from Vegas. How are you? Okay. So ngayong araw na ito, mga kababayan, as expected, right? Ang kanilang ginawa ay minadali para failan ng kaso si Jinggoy Estrada. Alam nyo, hindi naman ako maka-Jinggoy. Alam nyo yan. Inaway ko yung mga yan. But ang sa atin lang, okay, kung totoong nasangkot sa dyan, sa 573 million na sinasabi ng Bangag administration dyan sa flood control na yan, dapat lahat parusahan. Si Escudero, sino pa ba ang mga dinadawit? Si Escudero, okay. Ang mga dinawit nila sa flood control, 'di ba? Si Escudero, si Villanueva, si Revilla andyan na, nakakulong na. Si Nancy Binay, si Tambaloslos, malaya pa. At syempre si Zaldico na, isa sa pasabog talaga na ang pinaka-mastermind ay si Bangag Jr., si Liza Tanas, si Pangandaman, si Bersabin, ayan, si Bunoan, ngayon nandiyan na rin, finala rin ang kaso ng ombudsman. At ang kanilang ginawa ay ginawang state witness, yung mga pinangalanan din na sila Robert Bernardo, si Henry Alcantara, yung Opulencia, 'di ba? Ginawa nilang state witness, pinakawalan nila. Kumbaga ginagamit nila na ituro ang lahat ng mga sangkot kunwari sa flood control at kanilang kakasuhan. So dito sa kay Jinggoy, mga kababayan, ay may aligasyon na 570 million ang i-deliver nga daw ang nakuha nga daw ni Jinggoy Estrada. Okay? Sino ang nagturo kay Jinggoy Estrada? 'Di ba? Si Bryce Hernandez. Okay? Yung Bryce Hernandez tinuro pati si Villanueva na tumanggap ng 30% kickbacks. Then si Alcantara, yun na nga, naginawa ng state witness, naglagay sa affidavit na, ayun, si Estrada, si Villanueva, si Revilla, ay sangkot. Alright, then si Bernardo. So narinig na natin yung mga drama nila actually noong 2025. And during that time, mga kababayan, ang nasa Blue Ribbon nung time na yon si Senator Marcoleta. At inimbestigahan yan. 'Di ba? Sa Blue Ribbon Committee. Then, ano ang ginawa? 'Di ba? Pinatalsik. Okay? Pinatalsik si Escudero, pinatanggal si Marcoleta sa majority, 'di ba? Ay sa majority sa committee ng Blue Ribbon. Now, mga kababayan, eto ngayon babalik tayo dito sa issue natin sa Senate leadership. Okay? Lahat, kung pwede nila lahat patayin o ikulong o gurgurin. Ako, sabi ko nga sa inyo, kung pwede nating bitayin o gurgurin lahat ng magnanakaw, agree ako dyan. Okay?
Pero ang punto natin, 2025 pa yan, di ba? Kung totoo, nasangkot, ito, may nanakaw si Estrada, si Villanueva, sino pa? Lahat. Okay? Pati nga yung sa campaign, si Senator Marcoleta, bakit hindi pa nila tinuloy-tuloy? Bakit hindi nila minadali noong 2025? 2025 pa yan. Nung nagyabang si Bangag Jr., mga kababayan, na yun na nga, sila, walat daw niya yung mga sangkot sa flood control. Naggumawa pa sila ng independent chuchu body na ICI na pananagutin, pero ngayon, yung kanyang pinsan na si Tambaloslos is at large pa. Hanggang sa dumating ang punto na hindi natin akalain na ang dating chairman of Committee on Appropriation sa lower house sa Congress na si Zaldico ay binweltahan sila at sinabi na ang mastermind, okay, ay si Marcos Jr. Totoo na nag-deliver sila ng pera kasama si Tambaloslos at sinugundahan niya ng 18 Brave Marines na ayaw ipatawag ni Lacson nung siya ay pumalit sa Blue Ribbon Committee as chairman kay Marcoleta. Okay? Actually, sabi ko nga, I hope, kung totoo talaga ang kulam, I hope, yung mangkukulam na kukontakin natin, talagang effective, talagang mapapatay niya lahat ng mga demonyong magnanakaw, why not? Pero you know what? Nakakagigil, nakakadurog ng puso, kayo dyan sa Pilipinas. 'Di ba? Kung pwede mo lang, talagang kung meron ng talagang bitay na kitang-kita na si Marcos Jr. at ang kanyang asawang impacta na kidnapper, na mga sinungaling magnanakaw lahat, ay pwede mo lang talaga sila, mga kababayan, bitayin. Dapat matagal ng binitay lahat ng mga kasabwat nila. At kung ang mga Pilipino at ang mga pari na mga puki ng ina na natakatanggap ng maleta ay naninindigan para sa mga Pilipino, sana wala na yan. Sana gurgur na yung mga putang inang yan sa kanilang pwesto. And now, sabi ko nga, dapat lahat dumaan sa tamang proseso. Lahat imbestigahan. Bakit si Jinggoy, si Marcoleta, sino pa? Okay? Si Villanueva, okay. Si Villanueva, yes, Jinggoy, Escudero, okay, si Binay, wala naman na siya, okay? So anyway, ang tinututukan nila ngayon, right? Tandaan ninyo, majority 13, okay? Ikukulong, kung pwede nilang ikulong o patayin nilang lahat, gagawin nila. Senator Bato ngayon, di ba? Dinudukot, gusto nilang dukutin o kidnapin nila. Alam naman natin na pending pa ang petisyon ng kanyang mga abogado sa Korte Suprema kung talaga bang may jurisdiction ng ICC. Kasi, kikidnapin at ibibigay si Bato sa ICC. And now, pinasusupina nila ang asawa ni Senator Bato para tanungin kung nasaan si Bato, para sabihin, pagbintangan, kasuhan nila na ito ay obstruction of justice, katulad ng ginagawa nila kay Robin Padilla. Okay? Ano ba ito? Ang bayan natin, ito ba ay nasa constitutional crisis na ba? O ito ay constitutional, dispute? Kasi within the Senate and the executive, the bangag. Kasi, summarize natin lahat ng mga maalala ko sa dami ng issue. Kahapon, I think, nagsalta yung putang inang ombudsman na inaatasan si Alan Cayetano, Senate President, na tuluyan ng isuspend si Sergeant at Arms Aplaska. Ulitin natin. 3 branches of government na meron silang kanya-kanyang role. Okay? Hindi sila equal. Okay? Co-equal branch, ibig sabihin, mga kababayan, hindi
ang executive o yung bangag, hindi niya pwede panghimasukan ang Senado, hindi rin niya pangmasukan ang judiciary. Which is, pinanghihimasukan nila lahat. Diba? Inutusan ni Bangag na lusubin, kidnapin si Bato kahit walang local warrant of arrest. Walang Philippine warrant of arrest. Nagkagulo lahat, dudukutin, papatayin lahat. Kasi, mga kababayan, hindi lang constitutional crisis. Krisis sa pagkain ninyo, krisis sa krimen, krisis sa lahat ng mga kritiko, mga nagsasalta, vlogger ka man, politiko ka man, ordinaryo citizen ka man, pag pinagtripan ka ng Marcos Jr., kakasuhan ka, ipapakulong ka, sisirain ang negosyo mo. Ito ang nangyayari ngayon. Kaya ngayon, sabi ko nga, hindi ako supporter ni Jinggoy Estrada. Pero dahil si Jinggoy ay napunta sa majority, hindi rin ako supporter ni Chis Escudero. Nakita nyo naman kung paano ko sila durugin yung mga yan. Right? Hindi rin ako supporter ni Alan Cayetano. Okay? Sino pa ba yung mga majority? Hindi rin ako supporter ni Villanueva. Kapag meron silang tama, umaayon ako pag tama. Pero pag mali, binobolja ko. Alam nyo yan. Kahit i-review nyo pa dyan sa aking mga Facebook post. Hindi nila ako supporter. The problem now, okay, dahil nga sila, nakikita natin ang galawan sa Senado, ginigipit yan sila eh. Okay? Itong minority 11, mga kababayan, na ang iba sa kanila ay mga komunista. Wala nang demokrasya sa Pilipinas. Komunista na ang Pilipinas. Maliban pa dyan, undeclared. Di ba ang mga komunista, ang sinasabi nila, kaya yan ng mga namundok dahil ang gobyerno ay mapang-api. Ngayon, magkakakampi na sila. Ang mga komunista nag-extort, di ba, ng mga kaletsehang kasinungalingan nilang revolutionary tax daw. Yan ang ginagawa nila para sila mabuhay, di ba? Ngayon, kakampi na ng mga bangag. Nandyan sa Kongreso, Senado, di ba namamayagpag? Etong mga komunista na ito, kalaban ito ng Marcos noon. Senyor at ni Bongbong Bangag. Ngayon, magkakakampi na sila. Kaya hindi uusad-usad. Okay? Kaya nag-walk out sila, ulitin natin, kasi yan ang utos ni Marcos Jr., mga kababayan, na kailangan mabawi ang Senate leadership. Nakakaawa ang bayan natin. 13 sila, di ba? Marcoleta, Escudero, Padilla, Estrada, Villanueva, Villar, kasama din yan. Okay? Bato, okay? 8, di ba? 13 sila. Okay? 8. Sino pa ba ang pwede na ikulong? Ikukulong nilang lahat yan. Alright? Ikukulong or papatayin nila kung pwede o gurgurin nila. Dahil ang pinaka-main issue, it's not about, mga kababayan, yung sa impeachment in Inday Sara. Alright? Although kasama na rin yun, talagang pinipigilan talaga ni Marcos Jr. na mabawi nila ang Blue Ribbon Committee, mabawi nila yung Senate presidency para kaya nilang kontrolin lahat na wag pa imbestigahan ang mga tunay na mastermind, kundi na walang iba kundi si Marcos Jr., si Sandro Marcos, si Tambaloslos, lahat. Kaya napakalungkot na yugto ng buhay natin, even ulit-ulit ko yung mga putang ina na mga pari na galit kay Marcos, ngayon dumidila na sa bilat ni Satanas. Dumidila na sa buli ni Bangag Jr. Kaya nakakagalit, kaya sabi ko, wag na kayong maging Katoliko. Kung ganito ang mga paring mga putang ina. Wala nang saysay maging Katoliko kung ang mga namumuno sa Katoliko, ako, Katoliko ako, mga kababayan, ay yung tumatanggap ng maleta,
na dating galit na galit sa mga magnanakaw, mamamatay tao ng Marcos, ngayon kasama na nila sa simbahan. Dahil sa ngalan ng maleta. Wala na pong batas na umiiral sa Pilipinas dahil kasabwat na, even mukhang kasabwat na rin ang Sandigang Bayan. Ang bilis, di ba? Na nag-issue ang Sandigang Bayan para arestuin si Jinggoy at ngayon ay nakapag-bail. Ulitin ko, hindi ako supporter ni Jinggoy Estrada. Nakita nyo yan kung paano ko binakbakan yan. Ang sa akin lang, bakit sila lang? Selective justice. Kung sino lang ang kaaway at hindi pumayag kay Marcos Jr., kakasuhan, sasabwatin ng Sandigang Bayan, tatakutin. Alright? Kasi natatakot talaga sila sa kay Inday Sara at matatakot sila na magkaroon ng change of administration sa 2028 kasi mananagot talaga sila. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, 2023 ko pa in-expose yan sa inyo na iisa-isahin tayong lahat. Ngayon, mga kababayan, right? Tignan ko lang to. Okay? Si Jinggoy nakapag-bail, alright? Pero hindi nila titigilan yan. Okay? Alright, tignan ko lang ha. Alright. Sabi dito, basahin ko lang to. Motion ng kampo ni Jinggoy Estrada, nagain ang urgent motion to withdraw issuance of warrant of arrest. Ang kampo ni Jinggoy sa 2nd and 5th Division ng Sandigang Bayan ngayong May 29. Ayon sa legal counsel ng senador na si Atty. Estrella, layunin ng motion na pigilan ang paglabas ng warrant laban kay Estrada. Giit ng kanilang kampo, hindi umano nila natanggap ang kopya ng resolusyon ng Office of the Ombudsman at Department of Justice bago na isampa ang kaso. Kasi minadali, tinrabaho nila. Ayaw nilang dumaan sa due process o sa tamang proseso na kung talagang si Jinggoy ay nagnakaw, okay? Kung talagang si Villanueva ay nagnakaw, sabi ko nga sa inyo, bitahin nyo sila. I don't give Adam. Bitayin niyo silang lahat. Pero bakit si Sandro Marcos, na bilyon ang sinabi ni Zaldico, ang nakuha ng mga putang ina, si Marcos Jr., si Lisa Tanas, si Tambaloslos, bakit sila hindi kinakasuhan ng ombudsman, lalo na si Sandro? Kasi anak ng magnanakaw, kidnapper at bangag na administrasyon. Kaya ulit-ulitin ko sa inyo, kung hindi kikilos ang mamamayang Pilipino, wala ng pag-asa ang Pilipinas. Mabuti pang sakupin kayo ng Amerika o ng China. Mas gusto kong sakupin kayo ng Amerika o ng China para wala ng Pilipinas dahil lahat naman ay mga traidor at mga taksil sa mamamayang Pilipino. At least siguro, pag sinakop kayo ng China, magbenepisyo kayo dyan sa one-child policy ng China para na hindi na dumami ang lahing Pilipinong mga duwag. Hindi na dumami ang lahing Pilipinong magnanakaw katulad ng mga bangag. Yeah? Para sa akin, sakupin kayo ng China. China, nanawagan ako sa inyo, sakupin nyo na ang Pilipinas. Amerika, okay, sakupin nyo na ang Pilipinas para matanggal na ang mga magnanakaw. Right? Now, mga kababayan, okay. Tapos, anong sinasabi ni Marcos Jr. ngayon? Ni Bangag. Okay? Ang sabi niya, okay, natanong siya, nandun siya sa Japan dahil ipinagmamalaki niya na nakukuha, nakasungkit ng 3.4 billion, okay? 3.4 billion na grant doon sa Japan. Nananakawin din nila yan. Hindi yan bigay ng Japan, nanakawin yan. Nagsalita siya sa kaguluhan ng Senado. Hindi daw nanggaling sa kanya ang gulo. Pero huling-huli nyo na inutusan niya ang NBI na lusubin at kidnapin si Bato. Diba? Hindi daw siya nag-utos, sabi niya, I have never attacked anyone.
Pero yung putang ina ka, Marcos, kang putang ina mo ka na hindi pa pamantay na sana yung paa mong hayop ka, pinakidnap mo si Duterte na tumulong sa'yo, hayop ka, na tumulong si Inday Sara para kaya ka nandyan sa pagka-presidente mo. Sinungaling ka na sinasabi pa niya, I have never put down anyone. Ulul, mamamatay kang putang ina ko. Marcos Jr., kasama yung impacta mong asawa, kulang sa inyo ang bitay, kulang sa inyong tadtarin kapag may ganyan. Klaseng batas, tad na batas ang kulang, ang parusa sa inyo. Ninanakaw nyo ang pera ng bayan, nangidnap kayo, nagpapadala kayo ng assassins para patayin ako, hindi kayo magwawagi, mauuna kayong mamamatay na mga putang ina ninyo. Sasabihin mo pa, I have never declared war on any political group. Putang ina ka, Marcos Jr. Ikaw ang pinakasinungaling. Tinalbugan mo si Satanas na hayop ka. Mamamatay kayong lahat. At pahirapan kayo ng demonyong Diyos nyo sa lahat ng kababuyan mong hayop ka. All I do is work? All you do is sing hot, kidnapping, magnanakaw kang hayop ka. Yung asawa mong pangit, pinakapangit sa balat ng lupang demonyo, kasing baho ng imbornal ang mga pagkatao nyong hayop kayo. Magbabayad kayo sa taong bayan, kaso lang, ang taong bayan ay naduduwag dahil gutom. Again kayo mga taong bayan, tiisin nyo. Okay? Tiisin nyo. Mismo ang kapatid mo, nagsabi, pakinggan nyo to ulit. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon din, kaya't di ba namin maintindihan, ano ba? Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Ngayon Okay, din, nakita nyo na? Arrest Bato at all cost. Kahit sino pa ang mamatay. Kaya tangina mo, Marcos Jr., sinungaling kang adik. Magnanakaw. Demonyo ka. Ikaw ang pinakademonyo sa balat ng Pilipinas. Hayop ka. Puro ka kasinungalingan. Ito namang mga AFP, kayo, mga nanonood. Yung mga anak nyo, wag nyo nang pag-aralin sa pagkasundalo. Dahil wala ring kwenta ang mga sundalo ngayon. Lalo na mga general. Magnanakaw, lahat magnanakaw, nakakahiyang maging Pilipino. Magnanakaw lahat. Diba? Kaya buti na lang talaga tayo wala dyan sa Pilipinas dito sa ibang bansa. Kasi or else, ako, patay na ako. Diba? Kasi kahit dito nga, pinapadalan ako ng mamamatay tao, ng assassins, mga kababayan. Ganyan kahayop. The reason why, mga kababayan, talagang hindi magsisimula yung mga deliberasyon diyan sa Senado kasi babawiin nila ang leadership sa Senate. Yan ang katotohanan diyan, mga kababayan. Alright. Kasi, alright, ang ginagawa nila, okay? Ang ginagawa nila lahat, sabi ko nga, ginigipit lahat tayo. Lahat kinakasuhan. Diba? Recently lang, dyan sa Kapihan at Katipunan ba yon? Kapihan nila Mike Defensor. Mike Defensor, even ang 18 Brave Marines sa mga testigo na nagsabi na ang magnanakaw, nag-deliver sila ng pera sa Aguado, sa bahay ni Bangag. Even si Zaldico, papatayin itong 18 Brave Marines. Lahat mga kababayan ay sisirain ang negosyo, sisirain ang pamilya sa pang-aabuso sa kapangyarihan ni Marcos Jr. Ang malungkot dahil nasa digital age tayo ngayon,
kung saan sana ang taong bayan ay manindigan, wala. Abala sa pakikipagtsuktsakan. Kaya, ang mga anak ninyo, hindi ko naman nilalahat, ayun, inaaratay na ng sakit na AIDA. Ang solusyon ni Bangag, bigyan ng kondom dyan sa MRT. Kumuha kayo dyan. Tignan ninyo. Yang putang inang Trillanes na yan. Yang putang inang virus na yan. Si Matching na ipapahuhukayin si Marcos Jr. ay Marcos Sr. sa libingan. Magkakampi na sila. At ikaw, Inday Sara, pag dumating ang panahon at ikaw na ang presidente, ipahukay mo at itapon mo dun. Huwag sa dagat. Itapon mo sa Kumunoy. Yan ang gawin mo, Day. Okay? Yan ang gawin mo, itapon mo. Dahil hindi deserve ng pamilyang Marcos na malibing sa lupa. Dapat nasa impyerno sila. Okay? Lahat, Ombudsman, NBI, DILG, Department of Justice, magkakasabwat silang lahat. Papatayin nila ang kinabukasan ng Pilipinas. Lahat ng magsasalita, tatakutin. Lahat ng vloggers na nag-o-oppose o nag-criticize sa pamilyang adik, sa pamilyang kidnapper, pamilyang Bangag ay tatamnan ng kaso. Fabricated crime, fabricated evidence, fabricated witness, katulad ni Madriaga, at ang mga ulaga, okay, na mga mababahong vloggers na bayaran ang mga kasabwat nila sa bawat ahensya ng gobyerno sa pagnanakaw. My God. Matindi. Hindi lang ito constitutional crisis ang nakikita natin. Kasi ayaw sumunod ni Ombudsman eh. I mean, not ayaw sumunod. Gusto niyang panghimasukan. Ang Senate, gusto niyang utusan si Cayetano, mga kababayan, na arestuhin ang Sergeant at Arms. Senate Sergeant at Arms. Kakasuhan si Robin Padilla, lahat ng asawa ni, lahat ng mga kamag-anak o asawa ni Bato. Ngayon, nagre-raid ang mga NBI agents. Recently lang nag-post si Nancy De La Rosa na nakapila doon ang mga NBI, ang mga kapulisan without warrant of arrest. Kaya nga sabi ko, ang dami naman nating kakampi, no? Para sa taong bayan, you have to act now. Binababoy kayo ng Bangag administration. Pero ang question natin dito, mga kababayan, mai-impeach ba nila si Inday Sara? Sa tingin niyo? Mai-impeach ba nila si Inday Sara? Alright? Napaliwanag na niya ni Harry. Okay? Kahit patayin nila yang 13, kahit gurgurin ni Bangag, yung majority 13, hindi pa rin nila mai-impeach si Inday Sara. Dahil sabi nga sa batas, alright, kailangan ng 2/3 votes, okay? Or 16 na mga senador na boboto para i-impeach si Sara Duterte. Alright? So ngayon, mga kababayan, ano gagawin nila? 13, di ba? Pwede nilang takutin si Jinggoy Estrada, si Escudero, si Villanueva, kasi 11 na sila, they need 16. Escudero, Villanueva. Okay, sino yun? Isa. Mga Villar, dalawang magkapatid. Escudero, Villanueva, Estrada, magkapatid na Villar. Okay, 5 na yun. Okay? 11 na sila. Kailangan nilang takutin yung 5. Okay? Kasi Senator Bato, for sure, hindi yan babaliktad. Okay? Villar, 2 magkapatid. Okay? Estrada, dahil kinakasuhan. Si Escudero, kinakasuhan. Si Villanueva, yung 5 yan. They need 5. Okay? Pwede yan. Kaya itong kaabang-abang, pwede yan, mga kababayan, na
magkaroon ng bargaining agreement. Bargain sila. Okay? Nasasabihin, okay, i-aatras na namin ang kaso, basta siguraduhin nyo na boboto kayo for impeachment laban kay Inday Sara. Doon lang mai-impeach si Inday Sara. But, may explanation pa dyan, si Attorney Respicio. Bago pa nila ma-impeach si Inday Sara, pwede rin mag-resign si Inday Sara as Vice President para pwede siyang tumakbo sa 2028. Okay? Marami naman na paraan. Pero this is more than Inday Sara. Sa akin, yung paghihirap ninyo. Yung ginagawa ng bangag administration everyday. Yung pagnanakaw nila. Imagine nyo, 573 million ang kinasasangkutan ni Jinggoy. 75 million na hindi naman galing sa pera ng bayan, yung dinonate kay Marcoleta, gusto nila tatanggalin. Pero ang expose ni Zaldico na sinasabing na siya ay nag-deliver sila and the 18 brave Marines na nag-deliver sa Malacanang, sa Ilocos, kay Sandrang putang inang hayop na yan, kay Lisa Tanas, kay Tambaluslos, ayaw nilang imbestigahan. Kaya sabi ko sa inyo, wala na pong saysay. Kung pwede ko lang kausapin ang gobyerno ng Amerika na sabihin ko, pwede ba, Mr. President Trump, sakupin mo na Pilipinas. Di ba? Gusto mo yung Pilipinas? Strategic, location? Then, kunin mo na yung Pilipinas. Sakupin na lang, wala namang kwenta yung mga politiko ninyo eh. Wala namang kwenta yung kanta-kanta, taas noo kahit kanino, dahil ako isang Pilipino. Di ba? Ipagtanggol natin ang ating lahing Pilipino, walang kwenta. Dahil ang mga namumuno sa MOOE pa lang ng Senado at Kongreso, patay na ang kinabukasan ng bayan. Wala pa ang flood control, wala pa ang Department of Agriculture na hoarding, smuggling, kaya kayong mga farmers sa probinsya, dyan sa Benguet, dyan sa Mindoro at sa iba pang mga lugar, wala nang bumibili ng gulay nyo. Diba? Hindi nyo maitransport sa Manila o kung saan mang lugar. Dahil ang pinapapasok ni Lisa Tanas at ni Bangag, mga imported. Pinatay na kayo through that smuggling at hoarding. Kaya kawawa talaga kayo. Sabi ko nga, minsan nakakapagod makipaglaban sa katotohanan. Pero syempre pag tumigil tayo, matutuwa sila. Right? Matutuwa sila. Ako, pinagdadasal ko na lang na itong mga military na araw-araw naman, nanonood yan sila eh. Itong mga pulis na manindigan kayo para sa taong bayan. Maaring hindi kayo nakakaranas ngayon. Pero yung mga anak ninyo, kung pwede ko lang ipagdasal sa demonyo, no? Okay? Kung pwede ko lang ipagdasal sa demonyo, uy, mga demonyo, diba? Demonyo Satanas, pwede ba? Yung mga anak ng mga tiwaling police, mga tiwaling general sa AFP o sa PNP, pwede ba bigyan mo ng matinding pagsubok para magkaroon sila ng wake-up call? Diba? Hindi naman pwede. Well, Diyos na ang bahala o tadana ng magsabi kung kailan kayo bibigyan, okay, ng wake-up call. Diba? Kung pwede ko lang sabihin, lahat, yung si Au Browner, kunin mo na. Okay? Kailangan, anuhin mo na yung pamilya niya, yung magkaroon ng malupit na wake-up call, na mga pangyayari sa buhay para ma-realize nila na sobra na yung ginagawa ni Marcos Jr. Kilala si Marcos Jr. sa buong mundo na magnanakaw. Nagkamali tayo doon big time. Tama ang mga dilawan doon noon. Pero ngayon, magkakasabwat na sila. Tignan niyo yung putang inang Leni Robredo. Galit na galit kay Marcos Jr. Dahil doon sa issue nila sa pandarayang election. Pero nang binigyan ng kalahating bilyon ang Naga City na budget, ang bilat ni Leni pumapalakpak dahil may pera na galing kay Marcos Jr. Tignan mo si Risa Hantavirus. Sinapupunan pa lang siya ng nanay niya. Anti-Marcos na siya. Pero nung inappoint ang kanyang kapatid ni Bangag,
pumapalaklak ang bilat ni Risa at bumabaw na kay Marcos Jr. Tignan mo si De Lima, tignan mo si Kiko Matching, tignan mo silang lahat. Wala ng gobyerno ang Pilipinas na nagpoprotekta sa bayan nyo. Galit na galit kayo kay Duterte. Konti lang naman ang nagagalit kay Duterte, yung mga paring demonyo. Pero putang ina ninyo, hindi nyo tinignan ang Duterte yung kinagagalitan ninyo. Imbis na nakawin yung 100 million a month. Kung si Duterte ay magnanakaw, hindi niya lalagyan ng 100 million a month ang PGH para sa mga mahihirap. 100 million a month, mga kababayan. 10 months lang is 1 billion. Ilang years si Duterte? 6 years. Pwede niyang nakawin yun dahil presidente siya eh. Di ba? Kung gusto ni Duterte pahirapan ng mga OFW, yung tanimbala, dapat pinagtuloy-tuloy niya yun at nakipagsabwatan yung mga tao niya doon. Sabi ni Crazy Brooke, there will be time for reckoning. Minsan natanong ko yung Diyos, Lord, kailan? Kailan? Gusto ko tanungin ng Diyos ngayon, for sure, kung nandiyan siya, somewhere. Lord, bakit itong mga putang inang pari na ito na akala namin alagad ng alagad ninyo, pero alagad ng demonyo, bakit dumidila sa bilat ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa kapalit ng maleta? Di ba? Minsan magtatanong ka, may Diyos ba talaga? Ako, tao lang naman ako. I ask, somewhere there, may Diyos ba talaga? Bakit pinahirapan yung Pilipino? Sabi natin, mababait yung mga Pilipino. Bakit kayo pinahirapan? Sa presyo ng krudo. Bakit pinahirapan ng Diyos? Na magsabwatan ng oligarch sa kakaibangag. Bakit niya pinahirapan ng Pilipino na hindi makakain ng 3 times a day? Bakit pinahirapan ng Diyos? Hinahayaan niya pala. Bakit niya hinahayaan na ang mga magnanakaw ay mamamayagpag kung may Diyos? Right? I remember yung professor ko na atheist sa UCLA. Okay? If we talk about, yung mga, hindi ko alam kung bakit kami nag-uusap doon sa mga religion na yun. Basta naalala ko siya. Sinabi niya, atheist daw siya. Pero hindi ko makalimutan na sinasabi niya, it doesn't matter kung ano yung religious belief mo o wala kang pinaniniwalaan, as long as good person ka, sumusunod ka sa batas ng tao, okay? Kung may pina-follow kang, kung ano man ang religion mo, sinusunod mo yung batas, o wala kang inaagrabyadong tao, you'll be good. Di ba? Di ba, mga palangga? So, ang question ngayon, ang problema kasi, yung religion ang nagpapahirap sa bayan, lalo na ang pagiging Katoliko. Inuto tayo dyan. Binaboy tayo ng mga pare. Okay lang na magkaroon ng religion. As long as yung religion mo, yung mga namumuno sa religion mo, ay gumagawa ng tama, hindi nakikipagsabwatan dito kay Marcos Jr. at tumatanggap ng maleta. Buti na lang yung blood pressure ko 120/80 sa totoo lang. Kahit na marami akong kinakaing chocolates, pero naubos ko na yung tsokolate na binigay sa akin ng mga taga-Austria. Shout out sa inyo. Buti lang 120/80 kahit naggalit na galit ako sa ginagawa ni Marcos Jr. Araw-araw kayong binababoy. Ako mga palangga, anytime, alam nyo, eto sasabihin ko sa hindi ako takot mamatay. Sinabi ko na yun sa inyo eh. I can die tomorrow, tonight, o kung kailan. Na masasabi ko, nagawa ko na yung contribution ko sa mundong ginagalawan ko, napalaki ko na yung mga anak ko, na pwede na silang lumipad kung the moment na patay na ako or what. Diba? Sabi ko sa inyo yun kung nagpa-follow kayo. Nung ako'y bata-bata pa,
Bata-bata eh. Ang dasal ko sa Diyos nung sila yung mga bata pa. Both, lahat, kami ng Jowars. Takot ako mamatay noon. Kasi bata pa yung mga anak ko eh. Sabi ko, lahat naman ng magulang ganun, di ba? Lahat naman ng magulang. Takot tayo mamatay na maaga, no? Kasi niisip natin yung mga anak natin, sino magpapalaki. Lalo na kung 4 anak mo, ako 2 lang yung anak ko. May isa akong apo. Yun yung dasal ko, Lord, wag mo muna akong kunin. Kasi mga anak ko, kawawa yan, makananay yan eh. Ako, makananay, makananay ba kayo? Pero nung lumaki na sila, kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, dati yung mga kaso-kaso na yan, nag-aalala sila, pero nga hindi na. Alam nila, lumalaban ako eh. Di ba? Lumalaban ako yung death threat sa akin, yung death threat nila sa akin, ginagawa na lang namin ng joke. Sabi nga ng anak ko, ito yung gamitin mong baril, mama, oh. Maganda to. Nagbabaril din kasi yung anak ko. Okay? Ito yung ganyan. Ito, ganyan-ganyan. So parang, sabi na ako, okay, lumaban ka, makipag-bang-bang-bang ka. Parang ganun ba? Pero you know what? Ako naaawa ako sa inyo eh, sa inyo dyan, sa Pilipinas. Bakit hindi ko maalis to? Bakit ko hindi maalis? Marami kasi mga Pilipinong nag-abroad na naging konyo-konyo na. They don't care about you. Marami akong kaibigan na gano'n. Na yung iba, nawala na sila. Kasi hindi naman sila tunay na kaibigan. 'Di ba? Marami akong mga kaibigan na nagsasabi sa akin no'n, bakit mo inuubos yung oras mo? 'Di ba? Parang, bakit ka nagko-konsumisyon? Eh, okay naman, 'di ba? Ganun din naman yan eh. Hindi ko to makalimutan. Meron akong, not really, sabi ko, siguro acquaintance. Sabi niya sa akin, bakit ka ba nagko-konsumisyon dyan sa Pilipinas? Eh, okay ka naman dito sa Amerika eh. Ganyan-ganyan. Eh, lahat naman yan sila magnanakaw eh. Paulit-ulit na lang yan. Somehow may point siya eh. Pero sabi ko sa kanya, kung hindi tayo makikialam dun sa lupang tinubuan natin, kung lahat ng Pilipino ganun ang thinking, pababayaan natin sila, lalong lulubog yung Pilipinas kasi wala na nagsasalita. Di ba? Wala na nagsasalita. Lahat magnanakaw, lahat gusto sa politika. Ipinamamana ang posisyon. Okay lang sana kung mamanahin mo yung posisyon eh. Kung may nagagawa kang, kabutihan sa bayan mo. Lahat magnanakaw. Kaya, President Trump, okay? O kaya, i-email nyo nga, sabihin nyo, mag-email kayo dyan, sabihin nyo, sakupin nyo na yung Pilipinas. Yes, sakupin nyo na yung Pilipinas. President Xi, magpaunahan kayo ni Trump. Sakupin nyo na yung Pilipinas. Kunin nyo na yung resources. Diba? Lahat, gusto nyo naman na resources eh. Ganun naman, diba? Between strong countries. Ganun naman yun eh. Diba? Kung sino yung malakas, sasakupin yung isang bansang ganito kasi may resources. At least, yung mga tao, mabibigyan ng equal benefits. Diba? Yan, ang putang ina mo ka. Ayan, pinatay na kita. Ayan, patay ka na. Yung trolls ni Bangag. Okay? At least, mga palangga, katulad ng mga, katulad ng Hawaii. Dati, hindi naman sakop ng Amerika yan. Right? O, tignan mo. Although may mga developed na. Sana sakupin na lang kayo. Kasi wala nang saysay makipaglaban, tignan yung mga kakampi natin. You have to do something. Kung gusto nyo matalo ang mga adik, kumilos na kayo. Huwag nyo nang, ako, Jinggoy, ikaw? Okay? Paulit-ulit na lang. You redeem yourself. Manindigan ka. Labanan mo ang mga adik. Total, may capacity ka naman. Ikaw, Escudero? Alam ko, gigil na gigil kayo sa akin nun dahil mga in-expose ko. Redeem yourself. Manindigan ka laban kay Bangag, ginawa kang waiter, di ba? Sino pa? Joel Villanueva? Manindigan kayo. Labanan niyo yung mga adik. Kailangan ng, sabi ng nakabasa ko kanya, kailangan din ng divine intervention.
Mga palangga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Villar, kayo? Mark Villar, nakita ka ta nung gabing ng eleksyon sa isang table, no? Si Mark Villar, alam mo naman na demonyo itong Bangag administration. Mayaman na kayo, you have enough money. Manindigan kayo para sa taong bayan. Who else? Sino pa ang dapat manindigan? Wala, paulit-ulit lang nakita niyo ba everyday? Hindi mo nag-walk out ang mga putang ina. Kasi dahil majority wins, hindi nila kayang tanggapin na natalo sila. Kaya ito yung ginagawa pagkakasukasuhan lahat, ikukulong lahat. Samantalang nung sila ang majority, may nag-walk out ba? Wala. Saan kayo pupulutin? Di ba? Ay. Walang kwenta talaga itong administrasyon na ito, sabi ni Lani Tour. Okay? Alright. Sabi ni Michael, dineclare na yes, napag-usapan na natin yan nung nakaraan yung Naga, highly urbanized city. Kaya tuwang-tuwa si Lenny. Baka highly shabolized city. Kumusta ang droga sa Naga? Yes, alam nyo, sabi ni Kins Cole, Maharlika, sa susunod, mga simpleng tao, mga Pilipino na ang lilimitahan ang kilos pati pera natin, sila na ang hahawak. Ayun na ngayon nangyayari. Kailangan natin ng mga mamumuno para manindigan. Kaso, yung mga pari na dati ayaw nila sa magnanakaw, ngayon magkakampi na sila. Right? So ako talaga, kahit isumpa nyo ako, whoever you are, Katoliko ako pero nagdidiretso ako ng dasal sa dun. Hindi sa mga putang ina mga pari na nakikipagtsuktsakan. Okay, sa mga sakristan, bumubuli, tumutuwad. Okay? Pumupunta sa ibang lahi ay ibang bayan para makipagtsuktsakan, tumatanggap ng pera sa mga politiko. Demonyo yan, yung mga paring ganyan. Yung pari sa EDSA, demonyo yan. Si Socrates, demonyo yan. Villegas, si Reyes, demonyo yan. Yung mga madre, ang gapaitot-itot sa mga pare, mga demonyo yan. Walang kwenta. Hanggat hindi sila kumakampi sa taong bayan, mga demonyo yan. Hirap na hirap kayo, oh. Tignan yung sitwasyon nyo dyan sa Maynila. Tignan nyo yung mga matatanda sa atin, elderly. Buti na nga lang may mga vloggers ngayon na tumutulong sa mga elderly, you know. Need natin ng people power, sabi ni Cathy Rodriguez. Ano sabi? Ako namimili na sa pari, ano daw? Sabi ni Kinskol, hindi ko mabasa Kinskol. Zorro yan dyan. Pakigurgor nga yung mga demonyo dyan. Nakakawala ng gana, minsan manood ng mga balita. Langga, sabi ni Lovely G. Oh, ayan, nabasa ko ngayon palangga di ba? Wala namang ibang laman ng balita. Sasabihin ni Bangag, hindi daw siya ng aapi. Tang ina, kinidnap mong hayop ka. Kasabwat mo si Teddy Boy Locsin Jr. andun. Sa Europa. Kinidnap nyo 2 minor de edad na anak ni Sheena. Tinamnan nyo pa ng kaso na human trafficking, non-bailable. Kaya yung kawawang magandang babae, nasa Belgium, nag-seek ng asylum. Unang biktima ni Marcos Jr. yun. Kinidnap nila. Ako gusto din nila akong kidnapin, gusto nila akong patayin. Kaso hindi pa sila nagwawagi. Sabi ni Myrad, kangkong lang. Okay? Yes, pula ko lang, thank you. Kangkong lang ang kinakain ko. Oh, di ba? Paawa effect na naman si Recto.
Sabi ni Rune, ay hindi ko alam palangga. Nagpaawa na naman ba yung demonyong yan? It's just so sad, no? Na naranasan ninyo sa bayan natin. Kasi ayaw, teka, tignan ko lang to mga ano. Ay, sabi ni Amy Marcos, they want to render us powerless so that the Senate will become a rubber stamp for their plans. Ay, wala eh. Wala ka rin kasi, Amy. Okay? Wala ka. Ngayon ka lang kumilos. Alam mong adik ang kapatid mo. Ulit-ulitin natin. Wala na rin saysayan lahat, Amy. Dati mo na mayagbag na. Kung matapang ka, Amy Marcos, i-expose mo si Lisa Tanas at expose mo ang kapatid mong magnanakaw, pamilya mong magnanakaw. Kahit ano pang sabihin mo, wala. Sabi ko nga, nung July 2024, kung ikaw ay sumama sa akin, sa amin, nung inilabas ko, authenticated video ng kapatid mo na adik, tapos na ang kapatid mo. Pero hindi ka lumabas. Kahit na sa majority 13 ka ngayon, wala na ring saysay. Kaya, do you think gusto ko lahat yung majority 13 na yan? Alam nyo yan. Sabi ko, it just so happened, ngayon, aligned sila, I hope. Hindi pa naman nasisimulan ng Blue Ribbon eh. Di ba? Hindi pa naman nag-open ng investigation. Hindi nga natin alam kung anong mangyayari doon. Pero sigurado tayo, kaya talagang ikukulong silang lahat kasi aagawin ang Senate presidency kay Cayetano para hindi mapatawag si Liza Tanas, si Sandro Marcos, si Tambaloslos at lahat ng kasabwat ni Marcos Jr. Okay? Sa June 4 daw, sabi ni Alan Cayetano ay sisimulan na ang Blue Ribbon Committee. Ang question, Alan, pag pinatay na kayo, magkakaroon pa ba ng June 4? Paano kung gurgurin kayong lahat? Ano mangyayari? Kung gusto nyo talaga, kasi ang hirap kasi inyo mga politiko, yung iba sa inyo plastic eh. Plastic kayo dahil yung iba dyan kasi, hindi, karamihan actually, may vested interest. Or, may kinasasangkutan din sa flood control. Hindi ko sinabi na ang Magic 13 ay malilinis siyang mga yan. Ilan lang sila ang sinuportahan ko dyan. Karamihan sa kanila talagang inaratay ko ng bonggang-bongga. Binoljak ko ng bonggang-bongga. Pero sa nakikita natin kasi ngayon, ay somehow, I don't know kung ano yung pinagpag-uusap nila, na ipatawag si Bangag. Kaya sabi ko, kung lahat sila later on ay talagang nagnakaw sa flood control, then sabi ko, bitayin sila. Pero sa ngayon, dapat mapatawag si Bangag sa Kongreso, mag-witness si Zaldico via Zoom para sabihin niya lahat ang kanyang nalalaman sa pagiging sindikato ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr. at ni Tambaloslos. At Zaldico, lumabas ka na. Mag-video ka. O mag-ano ka ng apostil kung nasaan ka man. Kung paano, di ba, ang na-witness mo na pinadukot talaga ni Marcos Jr. si Pangulong Duterte na sinabi niya, isakay na yan sa eroplano. Itodo mo na yan, Zaldico. Sabi ko nga sa'yo gusto mo i-redeem ang sarili mo? Di ba? Kita mo, ang mga tao ngayon nag-aantay sa'yo. Nakita mo ba yan, Zaldico? Ang mga supporters, hindi nagagalit sa'yo. Kasi umaasa sila na one day, mapatawag ka sa Blue Ribbon via Zoom at i-expose mo lahat. And I'm looking forward na itong na matuloy itong hearing dyan sa Blue Ribbon Committee para mabigyan. Okay? Maayos yung Senate rules na yan na ma-allow si Zaldico na makapag-witness at makapagkwento kung ano ang kanyang mga nalalaman. Kasi kung hindi lalabas si Zaldico, ewan ko sa'yo, Zaldi. It's either mapapatay ka. Papatayin ka na mga yan. Unless, babaliktad ka na naman at i-retract mo lahat ng sinabi mo. But syempre, hindi maniniwala yung tao sa'yo. So if I were you, itodo mo na. You're young, your kids are young,
Straight, mamuhay ka ng straight. Total, may business ka naman. Di ba? Itodo mo na yan. Mga kababayan, dapat itodo na yan. Ayaw nila Risa at Tulfo mag-zoom si Zaldico. Kasi nga, baka nga ito, sabi nga si Senator Alan Cayetano, baka mamaya, natakot ka ba, Erwin Tulfo, na Eric Sylvester na mabanggit ang pangalan mo, na ikaw rin ay nakinabang dito sa flood control? Right? Sabi ni Dens, baka daw may nagpapataas ng rate. Hindi natin alam, mga palangga. Ay, ano to? Ano yan? Hindi natin alam kung may nagpapataas ng rate. Ano sabi ni Bangag? Sa Senado daw ay nagkakaroon ng tensyon dahil nagpipersonalan na. Putang ina talaga itong Marcos na ito. Pwede ba, Lord, patayin mo na yung hayop na yan dahil sa sobrang sa sobrang addiction niya? Pwede ba, mabulunan na yan sa mabulunan na yan sa pulburon? Para naman magkaroon ng karangyaan ang Pilipinas. Diba? Sabi nila, wala daw imposible kay God. Siyempre, may mag-oppose. Ay, hindi naman gagawin ng Diyos yan kasi masama yan. Eh, sa demonyo tayo. Pwede ba demonyo? Pantayin mo na yung paa ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. Dahil sila at mga kasabwat nila sa likod. Dahil sila ang patuloy na nagpapahirap sa bayan. Yung 3.4 billion kaputahan na nakuha sa Japan, nanakawin din nila yan. Ang ilalagay nila, mga infrastructures dyan, magmamarkup sila ng times 100%, 200%. Hindi na dadaan sa tamang bidding. Yung mga contractor, sila pa rin yan. Lugi ang taong bayan. Sobrang kawawa kayo. Wala nang patutunguhan. Sabi ko, wala nang patutunguhan itong bayan na ito. Habang kayo ay hirap na hirap. Ano to? Police visibility sa labas ni Bonoan. Yan, si Bonoan. I hope yan ay magsalita din. I don't know kung magsasalita si Bonoan, yung dating DPWH. Lahat nga magnanakaw eh. Lahat magnanakaw. May maleta din si Taning, sabi ni Candy. Lahat yan, mga kababayan. Di mo na nahimik na yung putang ina. What else? Sabi ni Bangag, the Senate President is decided by the senators. Alright. Sinagot ni Bangag ang pahayag ni Senator Marcoleta na tanging Senate presidency lamang umano na si Alan Cayetano ang walang blessing mula sa palasyo. Sabi ni Bangag, is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator. Me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Ulul. Sinungaling ka, Marcos Jr. Ako nakikita ko ang kamatayan mo, duduraan ka ng Pilipino. Okay, duduraan ka, baka hukayin ka. Baka ngayon tatay mo, baka hukayin na yan anytime eh. Di ba? Hindi natin alam, baka may humukay na sa tatay mo. At ipakain kayo sa buhaya lahat. Wala kayong dignidad. Yung hayop na Lisa Tanas na napakapangit. Napakabaho, magnanakaw. Ikaw, Lisa, putang ina mo ka. Ang pangit-pangit mo kahit saang anggulo. Kahit ninakaw mo pa lahat ng pera, hindi kayang i-repair ang kabahuan ng pagkatao mong kawatan ka. Ikaw, Marcos Jr., mamamatay ka rin, hayop ka. Ikaw, mamamatay ka, baka bukas makalawa. Ikaw, Remulla, Bonjing, DILG, mga hayop kayo. Yes, kamukha ni Jabba the Hutt, sabi ni Kais o Kesha. Alam niyo naman yan, mga kababayan. Ikaw, Jinggoy, manindigan ka dong. Okay? Alam ko may alam ka rin, Jinggoy. Diba? Kaya mo ako. Sino ba mga kalaban ko? Diba kalaban ko si Zaldico? Pero dahil nagsalita siya, at siya'y umaayon na sa katotohanan at nilabasan na, kaya kayong patawarin ng taong bayan, ilabas niyo ang katotohanan. Kailangan yung durugin ng mga adik. Jinggoy, ilabas niyo.
vengeance is ours, sabi ni Jennifer. You have to do something. Tama na yung mga pagnanakaw nyo lahat. Maawa kayo sa bayan. You know, but you know what? Sa totoo lang, sobrang kawawa, okay? Sobrang kawawa talaga yung taong bayan. Sobra kayong kawawa. Kahit na magsigaw-sigaw ako dito, alam nyo, hindi ba kayo naawa kay Maharlika? 2022 pa ako nagsisigaw-sigaw dito para sa inyo. Pero wala eh. Parang gusto niyo na talagang maging, mabulok. Okay? Gusto niyo talagang mabulok sa kahirapan. Ako, sabi ko nga sa inyo, I'm good. Alam niyo, okay na ako sa buhay ko, mga palangga. Hindi naman ako, unang-una, hindi ako mayaman. Tama lang. Enough lang na makakain